Hindi tumalon o itinulak kundi nagpadaos-dos umano sa bangin si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ayon yan sa pagsusuri ng forensic group ng PNP. Balitang hatid ni June Veneracion. Sa mismong bangin sa baba ng Cannon Road sa Tuba, Benguet, kung saan natagpuan ng labi ni dating Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ginawa ng 3D scanning ng PNP Forensic Group. Ipinakita na ang resulta niyan. So ito po yung ating highway, yung edge. Tapos yan po yung actual na ravine. Sa investigasyon ng Forensic Group, mahigit 16 na metro ang lalim ng bangin o katumbas ng 6 hanggang 9 na palapag na gusali. Sa baba, nakita ang katawan ni Cabral na 0.2 hanggang 0.8 meters lang ang layo mula sa base ng bangin. Indikasyon na wala o manong tumulak sa kanya. Kung tinulak ito, chances are lalayo pa siya doon. So makikita nyo dito na ang kamay niya, yung palm ng kamay niya, ay may gasgas din po. No? Pati yung likod, may gasgas din po. So ang laki po ng probabilidad na nagpadaos-dos po talaga siya. Sabi ng Forensic Group ng PNP, feet first fall ang nangyari kay dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ibig sabihin, unang tumama ang kanyang mga paa pagbagsak sa lupa bago nabagok ang kanyang ulo. Base raw ito sa mga bali sa paa, bukong-bukong, binti, hita at dislocated hip joint ni Cabral. Sa toxicology test ng Forensic Group, nagpositibo si Cabral sa isang antidepressant drug na posibleng nagkaroon daw ng negatibong epekto sa dating opisyal ng DPWH. Isa sa mga primary actions po ng antipsychiatric drugs or antidepressant drug is pinapakalma po niya yung tao. So parang mas madaling magkaroon ng decision making. Usually nagkakaroon nga ito sila ng suicidal behavior. No? That's why it is a regulated drug. Si Cabral ay sinasabing isa sa mga pangunahing karakter sa mga manumalyang flood control project. Sa taya ng Forensic Group, sa pagitan ng alas 3 at alas 5 ng hapon noong December 18 namatay si Cabral. Wala pang nagagawang DNA test dahil ayaw daw ng mga kaanak ni Cabral na magbigay ng kanilang DNA sample. Pero sabi ng Forensic Group, walang dudang kay Cabral ang na-recover na katawan dahil ang mga fingerprint na nakuha ay nagtugma sa mga fingerprint niya na nasa 2014 record ng National Bureau of Investigation. Yun po ay nagbigay ng kalinawan na ang ating cadaver is the late Yusek Maria Catalina E. Cabral. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News.